welcome na naman sa panibagong episode ng Pretty Petty the Podcast. Now, dun sa mga bago lang dito, magpapakilala muna ako. Ako si Tito Alvin, your millennial tito, na magbibigay sa inyo ng mga opinyon na hindi nyo naman hinihingi. And in this podcast, we will talk about the trending topics, hot issues, and everything pretty and petty. Now, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please go ahead and subscribe to our channel by clicking on the subscribe button and then i-click nyo na din ang notification bell para updated ka sa mga bago nating episodes. If you are listening to Spotify naman, you can also follow our podcast in Spotify by going back to the main page and then click on the follow button. And while you're at it, you can also give us a 5-star rating. Now, for this week, ano ba ang pag-uusapan natin? Okay, ganito kasi yan. So, pagising ko kaninang umaga, nag-Facebook ako. And ang tumambad sa aking balita, as in almost karamihan ng mga post na nakita ko sa Facebook, ay ang issue about Maris Racal at ang kanyang involvement kay Anthony Jennings at sa ngayong ex-girlfriend nitong si Jam Villanueva. Ano ba ang nangyari? So by the time of this recording, laman ng mga social media platforms, yung mga screenshots ng mga conversations ni Maris Racal at ni Anthony Jennings. Ito yung mga private na usapan nila sa, hindi ko alam kung Facebook or Instagram basta private nilang conversation sa isang social media platform ay pinagpepestahan ngayon ng mga tao sa social media. Ang mga screenshot na to ay pinost ng ex-girlfriend ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva. Sa mga screenshots na to, mababasa mo ang medyo intimate na mga exchanges ni Maris Racal and ni Anthony Jennings. So for context, si Anthony Jennings at si Maris Racal ay magka-love team. Mas nakilala sila sa show na Can't Buy Me Love. Sila yung tambalang Snorin. So magka-love team tong dalawa. And itong si Anthony Jennings naman ay mayroong 7-year relationship sa ngayon ay ex-girlfriend niyang si Jam Villanueva. Okay, so medyo siguro may idea na kayo kung ano yung nangyari between the love team ng Anthony Jennings and Maris Racal and sa real relationship ni Anthony Jennings at ni Jam Villanueva. Now, hindi ko na ganong pahahabain pa, no? Bottom line dito is, Anthony Jennings and Jam Villanueva's relationship ay medyo on the rocks. Away, bate. And eventually, they broke off their relationship. At ang sinasabi ng mga tao ay, ang dahilan ay si Maris Racal. Hindi ko alam kung kailan nangyari itong mga pangyayaring to, kung recent lang ba to o may mga 1 week ago na, no? Pero basta ngayon lang kasi lumabas yung mga screenshots. Siguro hindi na napigilan itong si ate mong Jam Villanueva. Hindi na siguro niya napigilan ang inis, ang galit, ang sakit. Kaya ipinost niya sa social media through stories ata yung mga conversations ni Anthony at ni Maris. So apparently, habang natutulog daw tong si Anthony, chinek ni Jam yung phone at nakita yung mga private nilang conversation. Hindi ko na ita-timeline kung ano yung mga pagkakasunod-sunod kasi ang dami-daming screenshot pero binasa kong lahat yan. Binasa kong lahat ng mga screenshots, nakita ko lahat ng conversation, hindi ko na iisa-isahin. Ngayon, the internet is debating kung sino ba ang mali sa sitwasyong ito. Sa mga pangyayaring, sa lahat ng mga nangyari between the three of them, sino ba ang may pagkakamali? Sabi ng karamihan, mali si Anthony Jennings for cheating on Jam, while others are saying na mali si Maris for engaging with a man in a relationship. Meron namang ilan na nagsasabing mali si Jam for exposing the celebrity's private conversation online. So, sino nga ba talaga ang mali sa kanilang tatlo? End of story. Okay, so ayun na nga.
So, pagising ko kanilang umaga, ito tumambad sa akin sa Facebook. Siyempre, alam mo naman, di ba, pagigising ka, hindi ka tatayo agad. Mag-Facebook ka muna, ilang minutes. So, habang nag-scroll ako, nakikita ko na lang yung mga post ng Maris Racal, Jam Villanueva. So, anong issue? Anong meron? So basa ako, and then medyo malaki at mainit yung issue. Ang dami kong planong gawin today, and recording a podcast is not one of those. Pero I guess we are recording an episode today. So, ano ba ang thoughts ng Tito Alvin nyo sa mga nangyaring ito? Okay, dun muna tayo kay Anthony Jennings. Dun muna tayo sa lalaki. Pag-usapan muna natin yung Anthony Jennings na yan. Unang-una, cheating is cheating. Any form ng cheating, mali yan. Kahit saang anggulo mo tignan, mali ang cheating. Now, based dun sa mga screenshots na nilabas ni Jam, no, medyo on the rocks na sila. And may mga instances wherein alam mo yun, may hinala na si Jam about sa sitwasyon nila ni Maris. Pero itong si Anthony ay mega deny, mega lusot. Keso method acting lang daw yung ginagawa niyang asikaso kay Maris, yung pagsuyo, ganyan-ganyan. And hindi daw dapat ikabahala yon ni Jam. Ito naman si Jam, siguro mahal talaga niya si Anthony. So, alam mo yun, dinedma ang red flags. Hanggang sa naulit ang mga red flags, naulit ang away, magbabati ulit sila, deadma ulit ang red flags. Based sa mga screenshots, makikita mo yung intuitions ni Jam na may something eh. Kahit sabihin mo sa akin hindi, may something talaga eh. I can feel something wrong. So sabi nga nila, di ba, never doubt a woman's intuition. So in this situation, medyo malakas ang kutob ni Jam and hindi siya nagkamali. Now, masasabi kong mali si Anthony sa sitwasyon na to kasi, again, nag-cheat siya. Bottom line, cheater ang lolo mo. Kasi ganito yan. Kung talagang gusto mo makapagrelasyon kay Maris, no, dahil na-inlove ka kay Maris, love team kayo, na-inlove ka sa kanya, gusto mo makapagrelasyon kay Maris, hiwalayan mo muna yung current relationship mo. Diba? Tapusin mo muna yan. Oo, mali, pero ganun talaga ang buhay. May masasaktan talaga. Pero, mas magandang tapusin mo muna yung current mong relationship bago ka pumasok sa isa pa. Ang nangyari, nag-overlap silang dalawa. Hindi ko alam kung naging sila ba ni Maris, no? Pero, what they are doing, it's as if they are together. Wala man lang label yan, pero alam mo yung, kasi sa screenshots parang may nangyari sa dalawa eh. So, alam mo yun, nagpatong, nag-overlap si Jam at si Maris, which is wrong. Now, kung gusto mo talagang ituloy at i-work out yung relationship mo with Jam, edi don't entertain Maris. I-flirt ka man ni Maris o hindi, ibang babae man mag-flirt sa'yo, hindi mo i-entertain yan. Kasi alam mo, sa sarili mo, meron kang karelasyon. He should have kept his relationship with Maris professionally. Kung actors or acting lang, acting lang. Okay? Pagtapos ng role yun ng camera, tapos na din. Tigil-tigilan niya ako dun sa mga rason niyang method acting. Para sa hindi nakakalam, yung method acting is yung kahit off-cam, tinutuloy mo pa rin yung character mo sa eksena. Okay? May maraming Hollywood actors and mga Filipino actors ang gumagawa niyan, yung tipong tapos na eksena pero parang kung sino yung character nila, dala pa rin nila sa labas ng camera. Which is nakakatakot kasi at some point, hindi mo alam kung which is reality, kung ano yung reality at kung ano yung shooting lang, di ba? Pero it is helpful para kapag nag-action na ang director, dala mo na yung character. Gets nyo ba? So yung ginagawa daw ni Jennings na pagsuyo, yung pagiging charismatic kay Maris ay method acting lang daw. Tigilan mo ko sa method acting mong yan. Kasi yung mga totoong taong gumagamit ng method acting ng responsable, nadadamay dahil sa'yo. Ngayon, pumunta naman tayo kay Maris. Siyempre, involved siya dito, no? Si ate mong Maris, nako, idol. Hindi naman sa idol ko si Maris, no? Pero isa siya sa mga celebrities that yung akala ko malinis. Alam mo yan, walang bahid ng kung ano-ano. Nakakatawa pa naman si Maris. So it's really, really sad for me to hear that she is involved in a scandal like this.
Ngayon, sa isyong to, out of all three people involved, si Maris yung pinaka nakaka-receive ng backlash from the netizen. Hindi ko alam, siguro dahil siya yung mas sikat sa tatlo, siya yung pinakasikat sa tatlo. So yung mga tao madali lang siyang i-bash kasi mas kilala siya. Pero ayun nga, a lot of people are going at her sa social media, calling her names, telling her that she's wrong, that she's in the wrong in the situation. Pero you know what? I don't really blame people for doing that kasi kasabot siya sa mga pangyayari. Alam mo yun? I really can't say that she is the victim in this situation. More on siya isang accomplice sa mga nangyari. Some may argue though na she is not wrong in this situation kasi kung mag-flirt man siya sa isang tao, walang masama kasi single naman siya. Hindi na sila ni Rico Blanco, di ba? Naghiwalay na sila. So, single na siya. So, makipaglandian man siya, walang mali kasi single naman siya. Ngayon, while it is true that you can flirt with a person kung single ka, hindi ibig sabihin nun, lahat ng taong makasalubong mo, lalandiin mo. It doesn't mean that you can flirt with people who are in a relationship. So, kung nagsasubscribe ka sa idea na kung single ka, pwede kang lumandi, medyo pakicheck ang moral compass, no? Hindi sa lahat ng bagay tama yan. Yes, kung single ka, pwede kang lumandi, pero hindi lahat ng tao pwede mong landiin. So, let's say, single ka, tapos you flirted with this person, no? Pero hindi ka pinatulan. Kunyari, meron kang relasyon yung taong nilalandi mo. Hindi ka pinatulan, hindi ka pinansin. Sa sitwasyong yon, yung flirt mo is the good person kasi hindi siya nagpatalo sa temptasyon. And in that situation, ikaw na lang landi. Ikaw ang masama. Tama? Kasi you initiated to destroy or to damage the relationship of the other person. Tama ba ko? So, sa sitwasyong yun, ikaw ang kontrabida. Ngayon, ibahin natin. So, single ka. Dilandi mo tong si another person na may karelasyon, pumatol sa'yo. Nagpatol lang kayong dalawa. Okay. So, obviously, ito si may karelasyon, mali. Kasi alam niyang may karelasyon siya, pero pumatol siya sa'yo. Pero, it doesn't mean that makes you a good person. You are still a bad person or isa ka pa rin kontrabida sa sitwasyon na yan. Kasi sinimulan mo, nag-react yung isa sa'yo. So, pareho kayong mali sa sitwasyon na to. Kaya again, if you believe in the mindset na single ka, pwede kang lumandi kahit kanino, paki-check again ang moral compass. Kasi baka, naliligaw ang mga moral compasses nyo. So, I think dito may pagkakamali si Maris. Kasi alam naman niya na may karelasyon itong si Anthony Jennings. And yet, she subjected herself into temptation and having a flirtatious conversation and flirtatious actions, or baka nga more than pa sa flirtation with Anthony Jennings. Maris should have known better. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, located at Ascension Avenue, Lagro, Quezon City. Also available through GrabFood and Food Panda. Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Ngayon, pumunta naman tayo kay Jam Villanueva na ex-girlfriend ni Anthony Jennings. Okay. Alam naman natin na sa kanilang tatlo, siya ang pinaka-biktima, pinaka-dehado. Siya ang victim. Aminin na natin, siya ang victim sa sitwasyong ito kasi nag-cheat sa kanya si Anthony Jennings with Maris Racal. So, hindi ko masisisi kung naipon na lahat ng galit, lahat ng mga inis niya, at sumabog siya sa social media. And siguro dahil na din sa marami and patong-patong na emosyon na kinikimkim niya, no? Like galit, inis, lungkot, panghihinayang, of course, kasi 7 years na sila. So, nagpatong-patong na yung different emotions. So, sumabog siya sa internet
at pinost niya yung mga screenshots ng private conversations ni Anthony at ni Maris. Yun ang malaking pagkakamali ni Jam. Meron kasi tayong law that protects every individual's data privacy, and that includes private conversation sa mga social media platforms. You exposing private conversations of people or groups of people without their consent ay it's against the law. Okay? Especially if your goal is to malign them, kung ang goal mo ay siraan yung pagkatao nila, pinost mo yung conversation na yon without their consent, it is against the law. So ngayon, dahil dyan, so either Maris or Anthony can sue Jam for cyber libel. Kasi ang purpose ng paglabas mo ng mga screenshots na yon with their conversation is technically revenge. Kahit sa mutig ng angulo revenge yun Tito Alvin, alam naman natin si Jam ang biktima dito, di ba? Bakit lumalabas ngayon, parang si Jam pa ang mali? Bakit parang mas tama pa si Anthony Jennings at si Maris Racal and si Jam ang may mali sa sitwasyong ito? Unfortunately, ganoon talaga. We have laws in place to protect each and every individual's data privacy. Okay? Kasi hodang may ginawang mali yan, ang data privacy niya, yung data niya, yung private information niya, dapat talaga intact pa rin sa kanya. Hindi yan ine-expose. Biktima pa rin talaga si Jam ng mga sitwasyon between the three of them. Pero ang mali lang niya is, in-expose niya yung dalawa in a way that is libelous sa mata ng batas. Kaya kayo, huwag kayong basta-basta magpo-post ng mga private conversations nyo with another person. Diba? Kasi pag may galit ka, kanya nag-away kayo, tapos pinost mo sa online yung private conversations nyo without their consent, kakatakot yan. Pwede kang i-demanda for cyber libel. Pero Tito Alvin, di ba may ruling na ng Supreme Court na pwedeng gamitin na yung mga private conversations as evidences? Oo, pwede. Pwede niyang gamitin yung mga private conversations na yan, pwede niyang gamitin ng Supreme Court. Pero sa Supreme Court lang, hindi mo pwedeng ilabas publicly. Gets mo yun? Iba yung private conversations nyo, GCs nyo, na nilabas mo sa public against sinabpina na conversation or mga conversations sa sinabpina ng Supreme Court o ng Korte. Iba yun. Magkaiba yun. Now, this situation with Jam is a good example of think before you click. Matagal ng kasabihan yan sa internet, sa internet slang. Marami ng ilang taon nang sinasabi ng mga tao. Think before you click. So, bago ka mag-click, bago ka mag-post, bago ka may sabihin online, isipin mo muna ng 2 beses, 3 beses, 4 na beses, 1,000,000 times bago mo i-post. Isipin mo maigi kung meron bang negative implications to, kung may masasaktan ba mga tao or grupo, or kung problematic ba yung mga ipopost mo o ilalagay mo online. Especially kung you are in the height of emotions. Kasi minsan kapag puso na umiral, ang utak nagiging nonchalant. hindi na kumikibo ang utak, nakakalimutan ng kumilos. Huwag tayong magpadalos-dalos sa emosyon, lalo na kung kaharap mo ang Facebook. Okay? Kalma muna, mag-isip ng mabuti bago mag-post. Honestly ako, minsan, for example, meron akong episode na gustong i-post. Minsan may masasabi akong, parang problematic yung sinabi kong yun. Parang may mali ako sa sinabi kong yun. So, minsan may mga bagay akong na-edit out sa mga episodes. Hindi ko sinasama. And nangyari na din na meron akong entire episode na hindi ko na in-air. Hindi ko na in-upload kasi parang hindi siya magandang ilabas online. So, minsan din, meron akong ipapost sa Facebook. Nakatype na. Tinype ko na. Babasahin ko ulit. I-edit ko, babawasan ko, buburahin ko. Hanggang sa ending, sa sobrang dami ng edit, hindi ko na pinost. Wag na. Nakakatamad ng i-post. Parang alam mo yun, again, mas mahirap ng mag-post. Mahirap mag-post ng kung ano-ano online. Kasi ang mga tao nowadays is very judgmental. And kung walang context yung sinabi mo, people will be easy
it's easy for people to jump into conclusions. Kaya always think before you click. Uulitin ko, think before you click. Yung mga bagay na nilalagay nyo sa internet, forever nang mai-immortalize yan. Kung nakikinig kayo ng podcast na to ever since, binanggit ko na yan noon that si Facebook, ibabalik sa'yo through memories yung mga dati mong pinost. So yung mga katangahan mo before, ipapaalala sa'yo yan ni Facebook. So kung may mga bagay kang pinost sa Facebook na problematic, it will be there forever unless burahin mo. So kung ayaw mong ma-immortalize yung mga katangahan mo at kagagahan mo online, mabuting mag-ingat ka bago mag-post, bago mag-share ng photo, bago mag-post ng kung ano-ano. Always think twice before posting anything. Ngayon, kung ako'y nasa sitwasyon ni Jam, hindi ko ilalabas sa social media yung mga screenshots na nakita ko. Yung mga conversation na nakita ko sa phone ni Anthony Jennings. Hindi ko share yan. Ang gagawin ko, gagamitin ko yung pang-blackmail. Huwag niyo ako masyadong seryosohin ha. Baka seryosohin yung masyado yung sinasabi ko eh. Kung ako lang naman siguro yung sa sitwasyon ni Jam, baka ito yung gawin ko. So, ipunin ko lahat ng picture, ng mga conversations nila, tapos, imi-message ko yung dalawa. Tapos, sasabihin ko sa kanila na I have information that will seriously affect negatively their careers. So, in exchange of my silence, manghihingi ako ng huge amount of money. So, they can keep the relationship kung naging sila, they can still keep their careers, and at the same time, nagkalaman yung bank account ko. Extortion ang peg. Pero alam mo yun, hindi naging issue. Alam kong may gumagawa niyan. Maraming gumagawa niyan. Hindi na lang na-obvious kasi nga, under the table na usapan. Iba pa nga dyan, may NDA pa, may non-disclosure agreement pang pipirmahan. O sige, babayaran kita, in exchange for your silence, o pagpirmahan tayo. O, diba? Malinis. Wala naging issue. For sure, may mga artista nang gumawa ng ganyan. Now, to conclude this episode, in my honest opinion, silang tatlong involved, in certain levels may pagkakamali. Iba't iba ng severity, iba't iba ng intensity, pero in the end, silang tatlo may mali sa sitwasyong ito. Hindi ko alam kung paano makaka-apekto sa career ni Antonino at ni Maris dahil alam ko, meron pa silang bagong show yung Incognito. Hindi ko alam kung showing na, pero bago lang yun eh. And alam ko si Maris, mayroon din bagong movie, di ba? So hindi ko alam kung paano makaka-apekto to sa mga showbiz careers nila, lalo na sa endorsements. Medyo marami-rami silang endorsements silang dalawa. So, I don't know. Kasi, kahit sa mo tignan cheating will always be wrong. And it will stay wrong kahit anong klaseng justification pa yung gawin mo. Also, alam ko na mahirap and masakit, pero we have to be careful with what we put online. Oo, nasaktan si Jam, siya ang biktima sa mga sitwasyon na to, pero she went beyond the line when she posted those private conversation. So, wag tayong masyadong magpadalos-dalos sa emotions. Ngayon, ibabato ko na sa inyo ang desisyon. Binanggit ko na yung opinion ko, and that's my opinion. Pwedeng magkaiba tayo ng opinion, pero in the end, meron kang sariling opinion. Sino sa tingin mo ang mali sa sitwasyon na ito? Si Maris? Si Anthony? O si Jam? Or maybe you agree with me na silang tatlo ang may mali sa sitwasyon na to. I-post mong lahat yan sa comment section. Now na, i-post mo, i-type mo na. Doon natin pag-usapan yan sa comment section. Ngayon, kung nagustuhan mo at na-entertain ka ng episode na ito, feel free to share it with your friends and family, and don't forget to tag us at Pretty Petty the Podcast. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our Spotify podcast. And don't forget to click on the notification bell para updated ka sa mga bago nating episodes. Weekly yan, naglalabas tayong bagong episodes. Huwag niyo na din kalimutan to follow our social media pages. You will find by going to the link you see at the bottom of your screen, yung link na nandyan sa ilalim.
But if you're listening to the podcast, you can just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. Diyan nyo makikita lahat ng mga links para sa ating Facebook page, Instagram page, TikTok account, and yung ating YouTube and Spotify channels. Now, kung makita nyo yung mga post natin, kung fina-follow nyo yung Pretty Petty the Podcast sa Facebook, Instagram, and TikTok, pag nakita nyo yung post ko, i-like nyo naman, i-heart nyo naman guys, mag-react naman kayo. Bawal maging nonchalant sa channel na to. Eme lang. Mag-heart kayo, mag-like kayo para tumaas man engagements natin. Ngayon, kung marami kayong kuda, marami kayong gustong i-share, no, i-comment nyo lang lahat yan sa comment section down below. If you are a brand looking for partnership and collaboration, please send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging cheater. Bye!